Hello mga kapatid! Ito na ang tutorial na hinihintay ninyo. Tama ba? Hinihintay nyo nga ba ito? So ayan po, yung mga materials na ginamit ko dito is 12-ply polyester. So available po ito sa aming tindahan. Abis Crochet, Yarns and Accessories. So ganito yung itsura ng ating 12-ply polyester. Magtatanong, ma'am, pwede daw po ba ang 10-ply polyester? Ay pwede naman. Kaya lang syempre, mas maganda pa rin kapag 12-ply polyester kasi yung tigas. Yung tigas niya ay napakaganda para sa mga wallet. Ayan. Yung hook size natin is 3mm. Madam, 2.5 lang po ang aking hook. Ay hindi, bumili ka ng 3mm. So ayan, and then kakailanganin din natin ng zipper. Ito ay 4.5 yung sukat ng ating zipper, 4.5 inches. Kakailanganin din natin syempre ng karayom para sa pantahi. Itong ID hook at saka cream tube. Lahat ng ito ay available sa aming store, Abis Crochet, Yarns and Accessories. Ilalagay ko na lamang po ang link kung saan kayo pwedeng makabili dyan sa comment section. Paki-check na lamang po. Ano karaming yarns daw po ba yung nagamit dito? So, kung hindi ako nagkakamali ay 40 grams etong wallet. So, ito ay mga nasa 30 to 40 grams din siguro. So, ayan, 40, 80 grams. Ipagpalagay na natin na 100 grams ang magagawa sa isang wallet. Yun nga lang ay magkaiba siya ng kulay. And then, yung sukat niya, 5 inches yung lapad niya. Tapos, 3.75 naman yung kanyang height. Selling price daw ng ating ganito, but for the idea, ayan, 200 pesos to 350 pesos. Let's make a slip knot and chain 25. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25. So itong 25 chains na ito ay 4 inches kapag ka hindi siya naka-stretch. Okay? After 25 chains, gawa tayo ng dalawang single crochet dito sa second chain from the hook. So let's count from here, 1 and 2. Diyan tayo gagawa ng dalawang single crochet. 1 and 2. Ayan. Then, let's work on 22 single crochet, 1 in each stitch. So, from here into the next stitch or hole, start tayo ng 1 single crochet. And let's count it. 1, 2, 3, 4, 5. Tuloy-tuloy hanggang sa makomplete natin yung 22 single crochet. So may matitira lang dyang 1 chain or 1 stitch para naman sa 3 single crochet na gagawin natin. 20, 21, 22. Okay, for the last stitch or hole, let's work on 3 single crochet. So sama-sama yan together. 1, 2, and 3. Iiwas natin si tail. Okay, wag muna natin siya ipasok dun sa stitch. So, ito yung pangatlo. 3 single crochet. And now, habang gagawa tayo ng single crochet dito sa kabilang side, itatago na rin natin si tail. Into the next stitch or hole, let's work on 1 single crochet. So, 1 single crochet lang yan dyan. Same lang dito sa kabilang side. Kailangan nating makakomplete ng total of 22 single crochet. So, let's start. Isabay na rin natin si tail. Itago. 1, 2, 3, at magkita-kita tayo after nyo makomplete yung 22 single crochet. 21, 22. Okay. So, dapat parehong-pareho ha. Same lang yung bilang ng single crochet sa magkabilang side. And then, let's work on 1 single crochet here. Doon sa kauna-unahang butas na ginawa natin. Kasi, we just make 2 single crochet, di ba?
while the other end, meron tayong 3 single crochet. So, dapat yan ay equal lang din yan. Equal ang single crochet. 3 single crochet dapat. Okay? Sa same hole yun ha, kung nasan yung dalawang single crochet. And then, continuous stitch tayo dito. So, wala tayong gagawing slip stitch. Dito sa kauna-unahang single crochet, ayan, gagawa tayo ng dalawang single crochet. So, that's the first increase natin para dito sa unang dulo. Okay? So, lagyan mo siya ng, wait, lagyan mo muna ng stitch marker itong last single crochet na ito. Lagyan natin. Ikaw na lang, madam. Dadamay mo pa sila. Okay? Into the first single crochet of this of the first round, mag-increase tayo. Dalawang single crochet sa isang stitch or butas. 1, and 2. Okay? So, that's the first increase. Into the next stitch or hole, increase pa din. So, second increase natin to. Kalimutan ko isama yung tail. Or pwede na natin gupitin yan. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch or hole. Okay, para sa dulo na to, meron na tayong dalawang increase. Dahil kailangan natin na itatlo, mamaya na natin gagawin yun kapag nakaikot na tayo. So this time, gawa tayo ng 22 single crochet ulit. 1 in each stitch. 1, 2, 3, at magkita-kita tayo kapag na-complete nyo na yung 22 single crochet. 21, 22. Okay, susunod na tatlong hole or stitch, 1, 2, 3, mag-i-increase tayo dyan. So, after 22 single crochet, increase tayo sa susunod, work on 2 single crochet on 1 stitch. 1, 2. First increase, second increase tayo dun sa susunod na stitch. 1 and 2. Third and last increase into the next stitch. 1 and 2. And then again, work on 22 single crochet starting from here and until here before the marker. 1, 2, 3, 20, 21, and 22. Okay? Tanggalin si stitch marker and let's work on 2 single crochet. So that is our increase. One single crochet and 1 more single crochet. Ayan, complete na yung ating 3 sets of increase dito sa dulo na to at ganun din naman sa kabilang dulo. So from here, 1 single crochet all the way around na po yan. Round and round and round hanggang sa makakomplete tayo ng 22 rounds na magiging itsurang ganito. Yan, ganito na yung magiging itsura niya. Pero ito naman ay yung sukat, sariling sukat ko lang. Kung gusto nyo na mas mataas pa dito, di go ahead lang. Okay? So, pakita ko lang sa inyo itong susunod dito sa increase na to. Wala nang increase 1 single crochet in 1 stitch na lang. At stop ka na rin dyan sa pagbibilang. Dahil tuloy-tuloy na lang naman na yan. 1 single crochet. So, dito na rin yung point na magka-curve na siya at medyo magiging struggle na. Pero, tuloy-tuloy lang and make sure na consistent po ang inyong tension. Para hindi magiging problema yan sa shape ng inyong wallet pagkatapos. Ayan. Hindi ko na siya ipapakita. 22 rounds. So, ganito siya.
Yung stitch marker, ibalik nyo na lang dito sa part na to. Yung sa first single crochet nung increase, ibalik nyo yan. So, habang tumataas siya, tanggalin, ibalik, tanggalin, ibalik. Para lang ma-monitor ninyo kung saan kayo magka-cut the yarn. Kung aling side ba dito sa dalawa, kung dito or dito. Kung nandito yung stitch marker mo, dito tayo sa side na to. So, ang gawin mo lang, nakapag-slip stitch na pala ako dito. So, slip stitch lang kapag ka nandito na tayo sa part na to. Slip stitch mo na lang siya ng dalawang stitch. And then, you can cut the yarn na, itago mo na yung tail, at pwede na natin siyang tahian ng zipper. So, sa tutorial na ito, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano tatahiin ng zipper kasi merong separate video na ako nun. So, ibibigay ko na lang sa inyo ang link. Pakicheck na lang sa comment section o di kaya naman ay sa description ng video na ito. So, ganito siya. Yan. Napakaganda. Okay? So, dito naman tayo sa susunod. Sa crochet bow. Okay, to start, let's make a slip knot. And work on 27 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27. Okay? 27 chains, and then after that, let's work on one single crochet into the second chain. So, let's count from here, 1 and 2. Diyan tayo gagawa ng one single crochet. Let's work on one single crochet. Then, after that, one single crochet all the way across. So, magbilang tayo. Pangalawa na to, 2, 3, 4, 5, 6, at magkita-kita tayo dito sa last stitch. 25 and 26. Okay, so meron tayong total of 26 single crochet dito. So, this is our first row. So, to begin a new row, let's chain 1. Chain 1, turn our work. Skip natin yung very first hole dyan. So, hindi tayo dito gagawa ng single crochet. Okay? Skip and single crochet into the next hole or stitch. So, this is our first single crochet. Second, at mag-single crochet lang hanggang makarating sa dulo, 1 in each stitch pa din. Andito na tayo sa dulo, kaya naman last 2 single crochet na lang yung gagawin natin. So, this is 2 row na. Meron tayong dalawang rows. Gagawa lang tayo ng total of 18 rows. Ayan, total of 18 rows. So, yung isang ganitong pattern kasi is dalawang rows yan. So, let's count by 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 2, 18 rows. Okay? Gets nyo ba? Okay? Kasi ito, ang bilang nung ganitong itsura, dalawang rows yan eh. Yan. Pag bibilangin mo ng isa-isang row yan, maduduling ka lang. 1, 2, 3, 4. So, bilangin mo siya ng naaayon dito sa ganitong pattern na parang bar buo siya. Okay? Stop na tayo after 18 rows at lalagyan naman natin siya ngayon ng edging. So, kung na-complete nyo na ang inyong ginagawa, dito naman tayo kung saan tayo nagtapos. Chain 1. At dito sa single crochet space na to, gagawa tayo ng single crochet. Okay, sa spaces tayo gagawa ng stitches. Kasi nandito tayo sa side. So, dito sa single crochet space na to, kukunin mo yan siya. Kumbaga, nandito ka sa pagitan. Kung pag ganito ang pwesto ng ating ginagawa, yung pagitan ng netong dalawang single crochet na to, doon natin isusuksok yung hook natin. Suksok mo yan siya dyan para makagawa ka ng single crochet. So, ito, corner hole ito. Lagyan mo ng stitch marker. Ikaw na lang maglagay, wag na ako. Lagyan mo ng stitch marker para mamaya palatandaan natin, nalalagyan pa rin natin ng isang single crochet yung part na yan. Okay? Kasunod, dito tayo sa chain space. So, bilangin natin. 1,
Hindi natin isasama yung dito sa corner hole. Ano? So, this is the start of our new counting. 1. Sa pagitan naman nitong rows. 2. Ayan, sa mga spaces tayo ha. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Okay? So, 16 single crochet na yan. May matitira tayong isang hole dito. Mag-i-increase tayo. Kasi corner na ito eh. So, dapat, 2 single crochet na dito sa corner hole. Increase. 1 and 2. Ayan. Susunod, 1 single crochet na lang din yan, papunta dito sa kabilang side, except sa corner hole. So, mag-start tayo dito sa pinakang susunod na butas. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, and 24. Ayan, total of 24 single crochet in between corner holes. Dahil nasa corner hole na tayo, magi-increase ulit tayo. So, 2 single crochet dito sa corner hole. 1 and another single crochet into the same stitch or hole. And then single crochet ulit from here papunta dito bago mag corner hole. So total of 16 single crochet dapat. Okay? 1, itago na si tail. 2, 3, 4. Magkita-kita tayo bago tayo makarating ng corner hole. 16. Ito yung pang 16 single crochet natin. At dito tayo sa corner hole. Let's increase. Work on 2 single crochet. 1 and 2. Para sa side na to, kung ano yung bilang ng single crochet dito, in between the increases, edi pareho lang. So, start tayo sa next stitch. Bilangin. 1, 2, 3, 4, 5. At magkita-kita tayo bago dito sa corner hole. And 24. Pagdating dito sa corner hole, maglalagay na lang tayo ng 1 single crochet. Kasi kung natatandaan ninyo, sa starting ng ating edging ay meron na tayong nilagay dyan na 1 single crochet. Okay, so increase na yan kasi 2 na yung single crochet na nandyan sa hole na yan. And let's slip stitch into the top chain. Okay, then cut the yarn. Mahaba-haba para easy lang pagtatago ng buntot. Ngayon naman ang gagawin natin ay yung belt nitong ating ribbon. Ayan, belt. Yung kulay na gagamitin natin para dun sa belt, syempre kung ano yung kulay na ginamit ninyo para dun sa wallet, para mas maganda yung color combination niya. Pero syempre kayo, diskarte nyo pa din. Kung gusto nyo same color nitong ribbon, wala namang problema dun. Okay, so ito kasi, dito ko ipapartner sa kulay na to.
Kaya yung yarn na gagamitin ko, yes ha, mas malaki po talaga. Kung mapapansin niyo yung sukat nitong ribbon natin is parang mas malaki kumpara dun sa wallet. Yes po, tama. Tama kayo nung napansin. Ganito kasi yan, kapag tinahi natin, medyo, ayan, parang meron pa siyang, ano ba yon? How you say that? Parang may umbok siya dito sa ribbon natin kasi ang iniisip ko kapag halimbawa napuno ito, wow, napuno. Kapag nalagyan kasi ito ng laman, magi-stretch kasi siya para kahit papano maganda pa rin tingnan yung ating ribbon. So yes, that's the logic. Make a slip knot and chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's work on one single crochet into the second chain. So 1, 2, and single crochet there. Ayan. Single crochet, 1, 2, 3. Asawa ni. Ayan na naman tayo. Luma-luma na yan, madam eh. Ayan. So this is our row 1. And then chain 1 to begin a new row. Turn your work. Skip mo ang butas na nakikita mo yan right after the chain 1. Hindi ka dyan gagawa ng single crochet, but instead, dito sa susunod. So, chain 1, 1 single crochet. Second single crochet. And third single crochet. Ayan. So, meron na tayong 2 rows, 1 and 2. Uulit-ulitin lang natin yun, chain 1. And work on 3 single crochet hanggang sa makabuo po tayo ng total of 16 rows. Okay? 16 rows. Bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Yes, correct. And then cut the yarn, yung medyo mahaba-haba. Syempre, dahil gagamitin natin yung pantahi para ma-connect natin yung belt sa isa't isa. So, ayan. Gawin nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Sungit naman si madam oh. Charot lang. Okay? So, yan. And then, dito na tayo sa part na pagkurot ng ating bow ribbon. So, ganito natin siya gagawin. Kurutin mo siya kurutin mo siya dito sa bandang baba. Sakop yung mga 4 rows. O kaya naman i-diskarte ninyo. Pero ito ipapakita ko sa inyo yung aking diskarte. Kurutin sa gitna. At kurutin sa bandang taas. Tamang-tama kapag ikaw ay nanggigigil, ikurot mo na lang sa iyong ginagawa. Ayan. So, ganere ang itsura ng ating ribbon. Ayan. At saka naman natin ilalagay itong ating belt. At lagyan na rin natin ng karayom ito para diretso tahi na. So, kurutin ulit natin siya. Ilagay na natin sa likod. At ating itahi. Bahala ka na sa diskarte mo sa pagtahi. Basta as long as magko-connect sila together, ayos na yun. Ayan. Ayan, okay na. Pagkatapos, itatahi mo na lang siya. Ang ginagawa ko pala, kapag halimbawa nakabuo na ng ganito, lalagyan ko na siya ng zipper agad. And then last ko ginagawa yung pag-attach nitong ribbon sa wallet. But since etong tutorial na ito ay kailangan matapos ko kaagad, so ipapakita ko na sa inyo kung paano ko i-attach ito kahit na wala pa siyang zipper. Ito naman yung technique para mas madali nyo siyang maikabit. Ako kasi, hindi ko na nilalagyan ng ganitong tahi kasi diretso na ako Wow. So ayan, sukatin nyo lang, make sure na, make sure na tamang placement yung inyong ribbon. Okay? I-flat mo yan siya dyan. Then tahian mo muna. Lagyan mo muna siya ng temporary na tahi. Malalaking tahi lang.
para lang mag-stay siya sa kanyang place. Yan. Alam nyo na to, di ba? Pinag-aralan kung ano, natatandaan nyo, pinag-aaralan naman natin sa school to. Ang natatanda ako ng tawag dito is Hilbana eh. Ewan ko kung tama yung natatandaan ko, basta ganyan. So medyo tahin mo lang siya. Yan, make sure na yan, ganyan siya. Tapos yun namang kabila, hindi kaya kahit dito mo lang siya tahian, itong part na to tsaka yung kabilang side, okay na yun. Tahian mo siya dyan para lang mag-steady. Yan, tapos dali mo na doon sa kabilang side. I-check nyo pa din ha habang ginagawa nyo kasi syempre, para sure. Slowly but surely. Para wala na tayong magiging problema na uulitin. Oh, hindi tayo pumasok. Sarado. No entry, ganon. Yan, i-final na natin yung tahi. Yung kulay na gagamitin ko is kakulay neto. Pero itatago lang natin siya para hindi siya masakit sa mata kapag ka nagbubukas ng wallet, makikita ibang kulay nung may makalat doon sa likod. Ayan, sa mga ganito lang natin siya itatahi para nakatago siya. Ito sa top chain. Yan, dyan tayo magtatahi. Okay, so diskarte nyo na ang inyong karayom at sinulid kung paano nyo i-set. Uy, moment of silence. Ayan. Ito lang naman yung side na yan lang naman ang itatahi natin. So mag-start tayo dito sa corner. Corner. So ayan, wala na akong masyadong explanation na gagawin, kaya naman panoorin nyo na lang kung paano ko siya gagawin. Okay? Ay wait pala, kailangan pakita ko pala sa inyo. Ayan. Kailangan malinis yung pagkakatusok. Pwede namang diretso tusok na rin sa wallet. And then hahataking mabuti para lumubog siya ng maayos. O di ba? Naglaho siya na parang bula. Sunod, ilabas lang ulit natin si karayom. Itusok na ulit natin dito sa edge. At paulit-ulit na natin siyang gagawin. Running stitch to. Tama nga ba? Wala bang walking stitch? Ayan, running stitch. Okay, so ganun lang naman yan. Habang tinatahi mo siya, tinatrabaho mo, i-check mo pa din, baka mamaya nawawala sa proper placing. Ayan. So, hindi na ako mag-i-explain sa part na to. Panoorin nyo na lang ang aking gagawin. Dito sa dulo, nung tinatahi natin, hindi na natin kailangang ibalik pa doon. Enough na yan, hindi naman kailangan ganun katibay yung tahi natin. So, ilalak na lang natin siya dito sa part na to. Ayan, dito natin siya ilak. Kailangan malinis, maayos, para hindi pangit tingnan. Para hindi masakit sa mata. Tapos tago lang natin siya. Yan, okay na yan siya dyan. At syempre, kung paano yung ginawa natin dito sa kabilang side, ay ganun din sa kabilang side. Tatanggalin na lang natin ito at
tapos na. Siguro yun lang, hanggang dun lang ang aking tutorial. Yan, at dahil ito ay for the show lang naman, hindi ko natatapusin ito. At ito na ang ipapakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda lang. Oh, nakagawa na ako ng 3 kulay. At pang-apat na nga ito. Hindi lang pala 4. Ito din. Di ba? Nakakatuwa. Ang cute-cute niya kasi. Nakakatuwang gawin kahit medyo matrabaho. Okay lang kasi napakaganda naman talaga ng product result. Ayan. Oh, ha? So, yun lang naman siguro. May nakalimutan pa ba ako? Itong Same lang naman ng sa nylon cord. Gawin nyo na lang siyang, ilalagay ko na lang din yung link kung paano gumawa ng ganito. So, sukatin nyo na lang kung ilan yung kung ilan yung chain na gagawin niyo para magkasya sa inyong mga kamay. Ayan. Ito kasi, 70 chains yung ginawa ko dito. 10 chain dito, 10 chains para dito, and then total of 70 chains naman para dito. Ayan. So, yun lang naman mga kapatid. Kung may mga katanungan at kung ano-ano pa mang chismis, ay comment na lamang sa ating comment section at aking yan sasagutin kapag aking nabasa at nakita na. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!